Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, it's Friday morning here in Winnipeg, Manitoba. Sa Pilipinas po ngayon ay Friday evening na po. At sa araw pong ito, again, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakalob sa atin ng pagkakataon upang minsan pa po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Kahapon po ay tinalakay natin ang usapin tungkol po sa obedience. Ito po ay isang bagay na napakahalaga at importante. Nakikita po ang ating maturity sa ating pananampalataya sa lalim ng ating pagsunod. At alam niyo po mga kapatid, napakahalaga din na ating makita na kapag tayo'y lumalalim sa relationship natin sa kanino man, sa anumang paraan, ay itutulak tayo nito para sumunod. Hindi po ba? Kapag mahal natin ang isang nilalang, isang tao, at may magandang relationship tayo roon, madali ang pagsunod. Pero alam niyo po mga kapatid, ang obedience ay isang subject na mahalagang pag-usapan, lalo na po sa pananampalataya, sapagkat nire-require ito ng Panginoon. Ano po, sa Biblia, napakaraming mga utos ang Diyos na nangangailangan ng dagli ang pagsunod. And to give you an example of those commandments that was given by God in the New Testament, ay isa-isahin po muna natin bago tayo tumungo sa subject na ating pag-aaralan ngayon. Narito po ang ilan sa mga utos ng Diyos in the New Testament. 1 Thessalonians 5:22, ang sabi ng Diyos, abstain from all appearances of evil. Rather, it was the Apostle Paul who said these words sa mga Thessalonians. Abstain
from all appearances of evil. Number 2, be patient toward others. 1 Thessalonians 5:14, 2 Timothy chapter 2:24. Sa pangatlo naman, Romans 16:17, inuutusan tayong avoid troublemakers. Lumayuro tayo doon sa mga taong magugulo o yung mapaggawa ng kaguluhan. Pang-apat, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag daw po tayong makipamatong sa mga hindi mananampalataya. 2 Corinthians 6:14. Sa Philippians 2:14, ang sabi naman po ni Apostol Pablo, do all things without murmuring or disputing. No, iniutos po ni Pablo, utos po ito ayon sa Diyos, na wag daw po tayong gagawa ng anumang bagay na may mga pagreklamo at pakikipagtalo. Tapos sa 1 Peter 2:17, binanggit po roon ni Pedro, honor the rulers. Igalang daw po yung mga namumuno. Naku mga kapatid, ito po ay napakalupit sa Pilipinas eh. Ngayon po, ang mga namumuno, tila wala ng pagrespeto ang mga tao eh. Pag naisipang mag-rally, naisipang magwelga, naisipang magprotesta, lahat na po ay gagawin. So, ang utos po ito ng Diyos, honor rulers. Pampito, do not let the left hand know what the right hand is doing. Huwag na rin pong malaman ng kaliwa ang mga bagay na ginawa ng kanang kamay. Matthew 6:3. So, ito po'y utos din ng Diyos. Huwag nang ipagmalaki yung mga bagay na ginawa mo. Huwag nang ipagyabang yung mga pagtulong mo. Utos po ito. Susunod po, do not quench the Holy Spirit. Huwag daw pipighatiin ang banal na Espiritu Santo. Unang Tesalonica 5:19. At yung panghuli po, study to show yourself approved to God. Study to show yourself approved to God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Marami po yan mga kapatid. Kung maglilista ako, baka kulang ng isang kwaderno. Sa dami ng mga utos na binabanggit sa banal na kasulatan, sa luma at sa bagong tipan. Pero ilan lang po ito sa mga binanggit ko. By the way, hindi ko naman po tatalakayin lahat ito. Siyam. Ano po? So, ang ating pong gagawin ngayon ay i-analyze lang natin bakit itong mga utos na ito ay napakahirap sundin. Mga kapatid, ang mga utos na ito ay malinaw na ibinigay. At naiintindihan natin bakit kailangan na mag-abstain tayo from the appearances of evil. Una, kapag namumuhay tayo ng merong hindi mabuti at hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi tayo magandang halimbawa. As easy as that to explain. Bakit daw kailangan natin maging patient sa isa't isa? Kasi mga magkakapatid tayo, mga mananampalataya tayo, dapat tayo maging pasensyoso sa isa't isa. As simple as that. Bakit daw kailangan i-avoid yung mga troublemakers? Kasi po, pag lagi mo kasama yung mga troublemakers, madadamay ka. Pwede kang mahawa sa kanila. Do not be unequally yoked with unbelievers. Bakit daw huwag makipamatong sa hindi mananampalataya? The same with avoiding troublemakers. Kapag kasama mo lagi yung mga hindi mananampalataya, ang tendency mahawa ka. At in regard sa pag-aasawa, magiging masalamuot ang buhay ninyo magkapatid kung pareho kayo mga kapatid kung hindi kayo magkapananampalataya. At ano sabi? Do all things without murmuring or disputing. Bakit inuutos to? Para maging maayos ang relationship at kung ano-ano pa. Clear naman po lahat ito sa Bible eh. Clear din naman ang instruction na to. At mga kapatid, minsan madaling sundin kapag clear ang instruction. Kapag malinaw ang utos, madali po itong sundin. Minsan po may mga utos ang mga magulang na mahirap intindihin eh. No? Gamitin mo yung mata mo. Kapag hindi mo nakita, makikita mo. Nakita niyo ba yun? Alam niyo po may mga utos yung mga magulang natin eh. No? Hanapin mo yung bagay na yun. Gamitin mo ang mata mo. Pag hindi mo yan nakita, makikita mo. No? Magulo, di po ba? Hindi malinaw. At minsan, mahirap intindihin kapag mahirap sundin kapag hindi malinaw. Pero sa Bible, itong mga binanggit ko po na commandment na ito, it is very clear. No? Madali po sanang sundin kung clear. Pero alam niyo po mga kapatid, bakit kapag galing sa Diyos ang utos at tungkol sa kabanalan at Christian maturity ang utos, kahit na clear, mahirap pa rin sundin? Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang yan ang problema. Yung obedience na susukat, lalo na kapag mga unreasonable commandment. Pastor, meron bang unreasonable commandment sa Biblia? Madami.
And I would like to show you some examples of those seems to be unreasonable. Siguro yun ang magandang term. Ayokong gamitin yung unreasonable kasi para tayo nakikipag-contest niya sa Diyos, nakikipag-away tayo sa Diyos. Hindi naman po unreasonable. It seems unreasonable. Why? Kasi hindi natin ito naiintindihan eh. Ang isipan ng Diyos ay iba sa isipan natin. Kaya pag may iniutos siya, malinaw sa Kanya kung bakit niya inutos yon, pero tayong inutusan ay clueless kung bakit niya ginawa yon. So mga kapatid, punta na tayo sa pag-aaral. Ang title po ng pag-aaral natin ngayong umaga ay Barriers to Obedience. At kung kayo po mga kapatid ay may problema sa pagsunod, maaaring ito yung ilan sa mga hadlang kung bakit tayo nahihirapang sumunod. Ang talata po natin matatagpuan natin in the book of Jonah, chapter 3, verses 1 and 2. Si Jonas po yung ating tatalakayin. At ang sabi po ng Bible, the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na ating pagbubulayan. Mga kapatid, faith is tested in the life of a Christian when obedience seems hard. Ang pananampalataya ito sinusukat sa buhay ng mga Kristiyano kapag ang mga utos ng pagsunod ay tila ubod ng hirap gawin. Pagkatapos po tayong maligtas, tayo po'y nanampalataya, tandaan po natin na yung faith and works are very closely linked together. Lahat po kasi ng disobedience is due to the lack of faith. Ulitin ko po, halos lahat, huwag naman sabihin lahat, no? Baka naman merong hindi. Most of our disobedience is due to a lack of faith. When is disobedience, when is obedience hard? Siguro magandang yun muna sagutin natin mga kapatid sa araw na ito. Kailan nga ba na ang pagsunod ay mahirap? Po, misa tatanungin natin mga anak natin, ano ba naman kayo? Inutos ko na to, nawalisin ninyo. Ba't hindi nyo nawalis? Simpleng pagwawalis lang yan. O kaya ba't hindi nahugasan ng plato? Simpleng paghuhugas lang ng plato. Those are simple things na nire-require natin ng obedience, pero bakit minsan hindi pa rin nagagawa? Ano po? What about those hard things, for instance? Yung mga mabibigat, kung hindi nga nagawa yung maliliit, yung mga madadali, yung tila napakasimple, di lalo na yan pagdating sa mga bagay na mahihirap. Ngayon, siguro sagutin natin, when is obedience hard? Number 1, ito po yung aking obserbasyon. Mahirap daw ang pagsunod, lalo na kapag ito'y may halong sakripisyo. Obedience is hard when it involves sacrifices. No? Wala naman pong mga kapatid sigurong pagsunod na walang isasakripisyo eh. Minsan, kahapon lang po mga kapatid, alam niyo po, meron kaming alagang ibon ngayon eh. Yun po yung amin pong pinaglilibangan sa bahay, mga budgies, yung maliit na lovebirds. So, ang schedule po namin supposedly ng paglilinis ng cage, no, once a week po linis namin nun eh. Ang katuwang ko po maglinis nun ay yung aking bunso, po, si Ru. So, kami dalawa ang gumagawa nun. So, dati po Sunday namin ginagawa yun ng hapon, pero we decided na palitan ng araw kasi po, pag bumalik na sa new normal, ang lahat ng bagay ay yung aming Sunday ay talagang dedicated po yun para sa gawain ng simbahan paglinggo. Kaya sabi ko, bunso, sa ibang araw na tayo maglinis ng kulungan. So, we decided na Thursday po namin nililinis. Kahapon yon. At, nung Wednesday pala, not kahapon, nung Wednesday. Kaya sabi ko sa kanya, Ru, halika na, baba ka na, at maglinis na tayo ng kulungan ng ibon. Ang sagot ng anak ko, tayo saglit lang, may tinatapos lang ako. Sinilip ko kung ano tinatapos. Alam niyo po ba? Yung mga games, computer games, na kanilang nakakahiligan. Yung mga kanilang mga, ginagawa sa computer. Alam niyo po, yung mga computer game ng mga bata ngayon na ginagawa, hindi po kailangan basta isa-shut down, biglang ititigil. Kasi po, ito po yung mga games na talagang, alam niyo, walang katapusan.
Ano po? Yun po yung mga virtual game na hanggat hindi ka napapatay, hindi matatapos yung game. Paano kung magaling kang maglaro at hindi ka mapatay? Hindi mo na kayang abalahin ng isang bata. Hindi mo na kayang abalahin ng inyong anak kapag nahulog at na-addict na po sa computer. No? Ang tawag nga po ngayon ng mga bata nagmo-module sila. Pag tinawag ng magulang, ano ginagawa mo anak? Nagmo-module. Yung mga magulang naman, narinig yung module, akala nag-aaral na. Pero alam niyo po mga kapatid, ang uso ngayon laro, Module Legend. Yung mga matatanda magulang, di na siguro makarelate. Pero alam niyo po ba yung Mobile Legend? No? Yung ML na tinatawag. Number 1 po niya kinauhumalingan at mga kapatid, para sumunod ang anak mo. Talagang para sa kanila, napakalaking sakripisyo na itigil ang kanilang paglalaro. Napakabigat na iwanan nila yung kanilang ginagawa para sundin kanila. Kaya it will take a lot of sacrifice. Di po ba? Ngayon mga kapatid, tayo naman ganun din. Minsan nasisisi lang natin yung mga bata Pero tayo, nahihirapan din naman tayong matatanda na sumunod kapag involved na ang sakripisyo. When you think you will lose out in some way, when you think it will spell kalugihan para sa iyo, may sakripisyo ng oras, may sakripisyo ng material na bagay, may sakripisyo ng pera, minsan ang hirap natin sumunod. Sa simpleng pagsimba lang, paglinggo Hindi po ba minsan? No? Hindi tayo nakakasimba. Bakit? Hindi tayo nakakasunod sa mga pangako natin na huwag pabayaan ang pagtitipon kasi masasakripisyo overtime Masasakripisyo yung ginagawa ko sa bahay. Meron akong kailangang kumpunihin. Meron akong dapat gawin. So every time na merong involved na sacrifice, obedience is difficult. Pero alam niyo po mga kapatid, gano'n naman po talaga ang sukatan ng pananampalataya Hindi po ba dapat kapag may sacrifice? Like what happened to Abraham. Naalala niyo po ba mga kapatid, nang sinabi ng Diyos kay Abraham, na ihandog mo ang iyong anak? Can you imagine, ang tagal niyang hinintay ang paglabas ng anak na ito. At pinalaki-laki pa ng Diyos. Hindi ubali sana kung pagsilang kinuha na agad Hindi po pinalaki pa. At nung panahon na ito'y malaki na, iniutos ng Diyos kay Abraham na sacrifice your son to me. So sacrifice was a barrier to obedience. Sacrificing something, alam niyo po ba ibig sabihin ng sacrifice? Yung isusuko mo at ibibigay mo. Mga kapatid, be honest, ano na yung mga nasakripisyo natin sa Diyos bilang pagsunod? Ano yung mga isinasacrifice natin para sa Diyos? Pag sinabing sakripisyo, hindi madali yan Marami pong involved yan Mga bagay na hindi madaling ibigay, katulad ng ikapu. Sakripisyo yun mga kapatid. Yung kukunin mo yung 10% ng income mo at bibigay mo sa Diyos, mabigat yon. Hindi po ba? Pero sacrifice yun. At pagdating po sa mga bagay na ito, napakahirap gawin. Yung pong purity in dating, yung preserving your sexual purity bago sa pag-aasawa, nakong bigat nun. Sabi nga ni Pablo, 1 Corinthians 7:1, it is good for a man not to touch a woman. Pero kung hindi na makakatiis at magkakasala, mag-asawa na. Ngayon po mga kapatid, ang dalang na po yata na ikinakasal na talagang na hindi buntis. O kaya hindi pa may nangyayari. Ngayon po, ang nangyayari parang parang kotse. Tinetest drive muna, saka bibilin. Hindi po ba? Nakakalungkot naman yung mga magulang na test drive muna yung anak mo bago kukunin yung kamay sa'yo. At yung mga babae naman, pumapayag na test drive. O nagpapatest drive muna. At mga kapatid, malungkot na katotohanan, kung nangyayari ito sa labas ng simbahan at sa mga non-Christian, pati mga Kristiyano nakikiuso. At uso na rin po ito mga kapatid sa mga mananampalataya. Inutos naman ng Diyos to preserve your sexual purity until marriage.
Pero it is something that many people are hard or difficult to obey because it involves sacrifice. Di po ba? Si Jonah po, mga kapatid, ay inutusan ng Diyos na pumunta ng Ninive. Bakit hindi siya nagpunta? Bakit instead of going to Ninive, ay sa Tarsis siya nagpunta? Because it involves sacrifice. Sacrifice of what? Of time. Sacrifice of resources. Kailangan isakripisyo ni Jonah ang maraming mga bagay. Ano po? At ito po, mga kapatid, ay hindi niya magawa. Po. So yun po yung una. The reason why it is difficult to obey is because it involves sacrifice. Kaya hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na nagiging hadlang, mga sakripisyo sa palagay ninyo, kaya hindi natin magawang sundin ng Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na reason not to obey is because sometimes obedience is hard and seems unreasonable. When obedience is unreasonable and hard, yun ang mga dahilan kung bakit tayo hindi sumusunod. Si Jonas po ay tumakas papuntang Tarsus. Maaring ang layunin naman niya ay sumunod bilang misyonero, pero wag lang dun sa Ninive. Pwede ba dun sa Tarsus na lang? No, I would like to follow and I would like to obey you, Lord, but not on your term. I would like to obey on my term. Ayoko dyan. Ang gusto ko dito, marami pong ganong klase ng attitude eh. Pag maginhawa, pag madali, at mukhang reasonable naman, walang maisasakripisyo, madaling sumunod. Pero pag meron na pong mga sakripisyo, merong unreasonable thing, ito na po ang nagiging problema. The reason Jonah ran in the opposite direction of his calling was because God was being unreasonable according to him. Imagine, talking to those people, would both Jonah put a risk and would give them a chance to respond to God and be saved seriously? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung saan siya pinapupunta ng Diyos? Si Jonah pinapupunta sa mga Assyrians. Yung Ninevites ay mga Assyrians. At itong mga Assyrians na ito, they are known for terror and torture. At kinikilala po itong Nineveh as the city of blood. Ano po? Ito po ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng plunder, and never without a victim. Nababasa po natin yan sa Nahum chapter 3 verse 1. Binabanggit po doon sa Biblia kung ano ang Ninive. At wala pong pagbabago itong Ninive, ayon po sa Biblia. Pero kung i-analyze po natin, saan ba matatagpuan itong Ninive ngayon? Alam niyo po ba kung ano yung Ninive ngayon sa panahon natin? Ito po yung Mosul. Ito po yung modern day Iraq. Ito po yung pinagkutaan, mga kapatid, ng ISIS. At be honest, walang misyonero na magtatangkang pumunta sa Mosul. Walang misyonerong gusto sa Iraq. Sumaputulan ang ulo eh. Kaya reasonable, mga kapatid, na itong si Jonah ay pumunta, instead of Nineveh, ay pumunta ng Tarsus. Because the commandment of God to him to go to Nineveh seems unreasonable. Marami po akong kilala mga manggagawa ganito eh. Pag yung pupuntahan nila, gusto nila. Kapag yung destinong ibinigay ay gusto nila, ay naku, napakabilis. Pero pag mga destino ay mukhang magsasakripisyo sila, yung mukhang mahirap para sa kanila, nako, ang pagsunod ay hindi madali. Pinag-iisipan. Kasi marami po mga pastor ngayon, may preference na kung anong gusto nila eh. Kung saan nila gustong madestino. Alam niyo po, nung nagpastor po ako, mga kapatid, ay nakatalaga ang sarili ko na kung saan i-destino, okay lang. In fact, mga kapatid, bago ako nagpastor, ako po ay medical representative. Nagtatrabaho po ako sa isang manufacturing company at sa isang drug manufacturing company.
At alam niyo mga kapatid, ang kondisyon namin ng Panginoon, Lord, nagpastor ako, susunod ako sa iyo. Tugunan mo yung pangangailangan ko. Hindi po sa nagdududa ako sa Panginoon, pero at the back of my mind, nakalagay po kasi yung tinig ng tatay ko na laging nagsasabing, hindi ka mabubuhay ng pagpapastor mo. At kahit nananampalataya ako sa katotohanan na ang Diyos, ay hindi naman ako pababayaan, matagal bago nag-sink in sa akin ang realidad nun. Kaya po, nagpipilit pa rin ako na magtrabaho, nagpipilit pa rin ako na maghanap buhay para sa pamilya ko kasi nagbubuo po ako ng pangarap nun, kami ni Dang. At isa lang po ang anak namin, si Yenyen pa lang. Kaya nagkukumahog po ako sa pagtatrabaho, kaya yung mga destino na ibinibigay sa akin, kailangan medyo malapit doon sa area ng aking trabaho. Kadestino ako sa Caloocan, na simbahan, ang aking area na pinagtatrabahuan ay Pasig, Marikina, at medyo malapit, kayang puntahan. Pero dumating po yung punto mga kapatid, na nalipat po ako ng destino sa Cavite City. At ang puntahan ng Caloocan from Cavite City seems impossible. Kaya noong mga panahon na sabi ko, napaka-unreasonable naman. Pwede naman na ilagay ako sa Maynila. Bigyan ako ng destino sa Maynila. Wala, inilagay po ako sa Cavite City. Wala pong ibang daan ang Cavite City kung hindi yung Noveleta, Kawit, papunta po ng Bacoor, dadaan ng Coastal Road, dadaan ka ng Pasay, pupunta ng Maynila, bago pa Caloocan. Kaya mga kapatid, binubuno ko po yun. Kaso ang aking trabaho naman, ay yun nga, Pasig, Marikina, Rizal, Uptown. Kaya I decided mga kapatid na sumuko na. At nung sumuko po ako mga kapatid, hindi naman ako nilunok ng balyena at inilagay po doon sa destino ko. Talaga pong na-realize ko na it is high time that I quit my job and to fulfill the commandment of the Lord kung saan ako nilagay, doon po ako. Kaya awa naman ng Diyos, dalawa lang po na destinoon ko simbahan mga kapatid. Caloocan, Cavite City, 3 taon sa Caloocan, 9 years sa Cavite City, tapos na-promote na po ako bilang Ebanghelista General ng 2 termino, hanggang sa nakarating po ako dito sa Canada. At dito po sa Canada, 7 na taon na po ako rito. Kasing tulad na rin po ng nadistino ako sa Cavite City. Ito na po yung pinakamahabang pagpapastor ko sa isang lokal na simbahan. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa, pero ito po ay isa na sa pinakamahabang pagpapastor ko. At sa lugar na ito, nakita ko po ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Pinagpala niya po naman ako sa mga pangangailangan namin sa buhay, at higit sa lahat, pinagpala din naman niya ang ministeryo. It is very important for us to obey God, even if it seems unreasonable. Tama po kayo, obedience is hard when obedience seems unreasonable. Kaya naiintindihan ko si Jonah. The Ninevites are wicked people. They are ruining God's creation, and their destruction would make the world a much better place kung sila ay mawawala. Kaya para kay Jonah, gunawin mo na. Gunawin mo na lang yan. Kasi ang sabi ng Diyos kay Jonah nakaamba ang parusa sa Ninive. Abot na hanggang langit ang kanilang kasamaan. Kaya, puntahan mo sila, paalalahanan mo sila. Para kay Jonah, ang katwiran niya sa Diyos, sige na, huwag mo nang paalalahanan, masasama naman talaga yan, gunawin mo na. In the same way, our direct disobedience to God, not usually straight up rejection, but a rationalized or rationalization of our behavior to God. Minsan po nangangatwiran tayo Sinasabi natin sa Diyos na tama lang naman yung bagay na yan, gawin mo. No? Minsan mas marunong pa tayo sa Diyos. At ito po mga kapatid, rationalization na ito ay pagpapakita ng ating pagiging hambog sa paningin ng Diyos. Minsan po talagang mahirap sumunod sa mga iba't ibang kadahilanan. Una, para kay Sarah nang sinabihan ng anghel na ikaw ay magkakaanak, napakahirap nito because that was very unreasonable. Matanda na siya para magkaanak.
Kay Abraham, pagkatapos na isilang ang kanyang anak, ay hiningi na ihandog ito sa Diyos. That is unreasonable. Bakit mo pa kami binigyan ng anak sa katandaan, gayong babawiin mo naman? Si Noe, nang inutusan ng Diyos na gumawa ng barko na wala namang ulan kahit kailan. Hindi po ba very unreasonable? Pero mga kapatid, kapag iniutos ng Diyos, ang atin lang pong dapat gawin ay ang sumunod. Bakit? Isaiah 55 verses 8 and 9. Sabi po ng Diyos, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sinabi rin ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 2, Proverbs chapter 3, 5, and 6 muna. Sabi po ng Proverbs 3, 5, 6, "Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path." Sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Tapos Romans 12:2, ang sabi ng Bible, "And do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God." Ulitin ko po, mahirap ang pagsunod. Una, because it involves sacrifice. Second, because obedience is hard when obedience seems unreasonable. Pangatlo, obedience is hard because of peer pressure. Peer pressure. P-E-E-R. Pressure. Ano ibig sabihin? Kapag tayo po'y namumuhay sa sasabihin ng iba, ang pagsunod sa Diyos ay mahirap. Yung lagi po natin kinukonsider yung opinion ng iba. Yung popular opinion o kaya yung ginagawa ng marami. Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ito, napakadaling umayo na lang sa takbo ng sanlibutan eh. Sabi nga, when you are in Rome, do what the Romans do. Pero pagdating po sa pananampalataya, baliktad. Yung ginagawa ng mundo, dapat hindi natin ginagawa. Dapat nag-iiba tayo ng landas. Hindi palibasa ginagawa ito ng ating peer, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasamahan. Makikiayon na rin tayo. Minsan nilalabag natin ang kautusan ng Diyos dahil nahihiya tayo sa sasabihin ng iba. Halimbawa na lang, simple-simple. Araw ng linggo, may dumating kang bisita. Nakabihis na kayo, papunta sa simbahan. May dumating kang bisita. Ano pong gagawin natin? It's either itulak na lang natin yung iba, yung mga anak na lang natin papunta sa simbahan, tayo maiwanan na lang dahil mayroong bisita. Bakit wala tayong lakas ng loob sabihin sa ating mga bisita na, "Pwede ho ba mga kapatid o kaibigan, bumalik na lang kayo dahil kami sisimba? Dahil napakahalaga sa amin ang pagsimba? Dahil ito'y pangunahin sa aming buhay ang sumimba? O kaya gusto nyo, sumama muna kayo sa amin sa simbahan? Kung hindi kayo sasama, bumalik na lang kayo." Bilang paninindigan na importante sa iyo ang Diyos kaysa sa kanila. Pero itong bagay na ito, hindi nangyayari. Hindi nangyayari. Kahit mga abala lang yung darating. Iwanan natin ang simbahan at iintindihin natin itong mga bisitang ito. Mga kapatid, kailan tayo maninindigan? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan sa trabaho, na kapag inaya tayo doon sa mga bagay na labag sa Diyos, sasabihin natin, "Kapatid o kaibigan, labag yan sa pananampalataya ko eh. Pasensya ka na, hindi ko yan pwedeng gawin kasi labag yan sa aking pananampalataya." Kailan natin tinindigan yung ating pananampalataya laban doon sa peer pressure? Pero minsan, huwag na lang tayong maakusahan na panatiko. Huwag na lang tayong maakusahan na masyadong relihiyoso, na masyadong banal, nakikiayon na lang tayo. Hindi po ba mga kapatid? Mahirap po ang pagsunod kasi may halong peer pressure. Pero alam niyo po sa Biblia, lahat ng mga taong nanindigan sa kabila ng peer pressure, mahirap nga ang kanilang dinanas pero pinagtatanggol sila ng Diyos. Mahirap po ang buhay para silang nasa sa gitna ng mga leon.
pero nanindigan pa rin sila. At sa dulong bahagi na yon, sa dulong bahagi ng karanasan, pinatnubayan pa rin sila ng Diyos. And one example of that is Shadrach, Meshach, and Abednego. They stood against peer pressure. Ano yung requirement? Lahat ng tao dapat lumuhod sa imahe na ginawa ng hari. Pero sila nanampalataya na wala silang luluhuran, kundi ang Diyos ng langit. Si Daniel, ipinagutos na ipinagbawal ang pananalangin. Yun ang mandate, yun ang peer pressure. But Daniel, like Shadrach, Meshach, and Abednego, stood their ground. Nanampalataya sila sa Diyos, they did this by faith. When a minority opposes a majority, peer pressure becomes an obstacle. But we all like to be liked. Gusto po natin tayo ay minamahal. Gusto natin tayo ay nagugustuhan. Gusto natin tayo ay, umaayon. Nakikisa. Nakikisama. Yung po yung pinakamagandang term eh. Nakikisama. Hindi niyo po ba napansin na sa ating pakikisama, tayo madalas ay nakikisama? Pangit man pakinggan, pero that's the reality. Umaayon tayo. Pare, KJ mo naman inuman tayo. May birthday ni Bossing. Birthday ni Boss, halika na, sumama ka na. Gaano kadalas na minsan napapaayon tayo because of peer pressure. Gusto natin lagi tayong napupuri, nagugustuhan, kaya tayo nakikisama. Ayaw natin ng basher. Ayaw natin ng dislike. Gusto natin lagi good comments. So mga kapatid, it takes someone with character to stand against the crowd. The majority is usually wrong. Take note of this. The majority is usually wrong. Sabi ng Bible, Matthew 7:13, broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Hindi po totoo na the voice of the people is the voice of God. Hindi po yun totoo, sapagkat ang boses ng marami ay hindi kailanman boses ng Diyos. Amen? Sapagkat ang tao ay nakakiling sa masama. At kung ang tao ay nakakiling sa masama, pipiliin ng tao ay masama. Kaya kung ikaw man ang kaisa-isang naninindigan sa pananampalataya sa gitna ng mga hindi nananampalataya sa Diyos, stood your ground. Manatiling nakatindig. Sumunod pa rin sa Diyos sa kabila ng peer pressure. Alam ko po mga kapatid, mahirap iyon, pero dapat natin gawin. Isa pa hong dahilan kung bakit mahirap ang pagsunod ay yung tinatawag na suffering. No? It involves suffering. Sabi po ng Bible, Acts 7:14, when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. Alam niyo po kung anong pangyayari ito? Si Esteban, yung unang Kristiyanong martir. Si Esteban po ay nangaral sa mga tao at sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagiging bold, sa kanyang pagiging matapang, siya po ay ipinapatay. At ang tanong ay, bakit pinayagan ito ng Diyos? Nanindigan naman si Esteban, sa kabila ng alam niya, he will suffer. Alam niya na the cause of his being bold ay ang kanyang kamatayan, pero hindi siya nagpapigil. At alam niyo po mga kapatid, yung kamatayan ni Esteban ang nagbukas ng pintuan para sa mga nakasaksi nito upang magtiwala at manampalataya sila sa Diyos. At ang isa sa nanampalataya dahil sa buhay ni Esteban ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo ay nandun sa kamatayan ni Esteban. In fact, maaaring si Apostol Pablo pa ang nagturo na siya ay isang follower ni Jesus. So mga kapatid, yung mga reformers,
yung unang mga protestante. Nang lumabas sila sa Roman Catholicism, some of them were burned at the stake. Instead of compromising to the Roman Catholic heresy, mas pinili nilang mamatay at manindigan sa kabila ng suffering. Dahil alam nila na sila'y sumusunod sa Diyos. Ang mga unang reformers, mga apostolic fathers, ay nanangan sa Acts chapter 5:29 na nagsabing, we ought to obey God rather than men. At alam niyo po mga kapatid, ito po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Ang tanong, kailan tayo susunod pag maayos ng lahat? Kailan tayo susunod pag maginhawa lang? Kailan tayo susunod kapag walang hadlang? Matatawag nating pagsunod kapag tayo sumunod anuman ang sirkumstansya. For every barrier you face, there are promises that we can grasp to climb the wall. Faith grasps the promises handles on the wall. If we suffer with Him, we shall reign with Him. And God proved faithful to Noah, to Daniel, even to Jeremiah, to Abraham, and He will be proven faithful to you and to me as well. Maganda po itong subject ng obedience. Mahaba pong talakayan ito. Tingnan po natin sa Monday kung maipagpatuloy pa po natin. Kailangan ko lang pong pumunta ng maaga sa simbahan dahil i-inspection po uli yung atin pong building, yung ginagawa po doon sa building natin. Kaya ipagpaumanhin ninyo na kailangan kong umalis ng maaga. So tayo po saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw pong ito, sa patuloy na pagpapala mo po sa buhay ng bawat sa amin, sa mga answered prayers na patuloy mong ipinagkakaloob. Akin po idinudulog sa iyo ang aking mga kapatid na mga may karamdaman, yung mga dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay, mga kapatid na nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa, nasa saan man silang mga lugar, iba't ibang mga tahanan, dalawin at katagpuin mo po ang kanilang mga dasal. Akin po idinadalangin ang mga pangangailangan sa buhay, ang hapagkainan na nawa ay huwag magkukulang, ang palabigasan na nawa ay huwag masasairan ng laman, at tulungan mo po sila sa lahat ng pagkakataon, lalo na ang nangangailangan ng karunungan, yung mga kahusayan sa pagpapasya, ipagkaloob mo po sa kanila. Huwag mo po kaming hayaang makisama upang makisama, bagkos kami ay manindigan sa aming pananampalataya at sumunod sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Magandang araw mga minamahal na mga kapatid. Good morning kay kapatid na Rolly at Bernadette Causaren, kay kapatid na Dwayne Cruz, mga kapatiran natin sa Yorkton pala, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning Tita Castillo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Elaine at Jeff Tumbocon, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Macy Grace Eusebio, good morning po, welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid na Macy. Kuya Larry Montillano, magandang araw. Ate Yasmin Toledo Lucero, Ate Merly Toledo, magandang araw. Chester Dona, I don't know kung si Chester ito o si Dona ng CKJS. Siguro CKJS nga ito. So salamat, thank you for watching. Ganon din po kapatid na Feli Bayan, kapatid na Aldous Guzman, good morning. Kuya Noel Lapus, kapatid na Emma Olaes Moniz, magandang araw po. Ate Lori Domingo, magandang araw po. Kapatid na Cass Amerila, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Nilda Ampong, magandang araw po. Tita Myra Paredes Libertino, good morning po sa inyo. Ate Dolores Villaseñor, ganun din po si kapatid na Hener Riego de Dios, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mirna Narciso, magandang araw po. Kapatid na Eric
at Hazel Pacifico, si Pinsan Oji Ramos, magandang araw, kapatid na Nick Jan Bautista, magandang araw, kapatid na Risa at Pastor Ernie Angustia, kapatid na Javes Sanchez, magandang araw po sa inyo, Ma'am Jo Kalanog, Ate Fin, magandang araw sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon, Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo, Sheila Main Causaren Sanchez, magandang araw sa inyo, Ate Ponsa Sakdalan, Ate Ponsa, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Yung kapatid ko nanonood, si Nelson Camia, magandang araw Nelson. Si Tito M.A. Paredes at si Tita Mildred, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Elsa de la Marter, good morning po. Kapatid Pastor Jimmy Antonio, magandang araw. Kapatid na Morena Mulitas, magandang araw. Tagaan po pala, taga Malabag po pala itong si Morena. Ate Morena, magandang araw po. Akala ko sa Lumil, taga Malabag po pala. Ate Lina Hipolito, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Annalisa Jimeno. Kay kapatid na G. Sakdalan, magandang araw. Kay Regine Mansila Perido Rodriguez, magandang araw po, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay Ai at kay Eric Advincula, kay Kuya Ban at kay Ate Delia Magkawas, magandang araw po. Kay Kuya Ronald Cruz, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Ate Bida Tabing, Ate Bids, magandang araw. Ate Nene Olaes, kay April Ann Villanueva, magandang araw po sa inyo mga kapatid. May mga bagong pangalan po akong nakikita. Welcome po kayo sa Tinig ng Pag-asa. Ang broadcast po natin, Monday to Friday po, everyday. Everyday, Monday to Friday. Ano ba naman yan? So, araw-araw po, mula Lunes hanggang Biyernes, except Saturday and Sunday. Ate Agi Victa, magandang araw po. Marivi Frias, Nani Belen Olaes, kay Lily Camyalu, at kay Brother Robert, pagpalain kayo ng Panginoon. Bunso, kay Ate Paz de la Cruz, kay Ate Emma Moniz, kay Ate Susan Flores, kay Ate Mirna Sinfuente at kay Kuya Nestor Sinfuente, kay Pastor MJ Velasquez, magandang araw Pastor, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Kuya Eric Maynez, magandang araw po, kay Ate Marie Cruz, kay Nanay Elong Santarin, kay kapatid na Lisel Hombre, magandang araw kapatid, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Ate Del at kay Ate Del at kay Kuya Eddie Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, kay Ate Cora Dolor, kay Ate Marieta Escupin, Ate Noraline Santiago, magandang araw po sa inyo. Ayan. Kay Joel Garcia at kay Daisy Garcia, pagpalain ang inyong sambahayan mga kapatid. Kay kapatid na Samuel Punsalan, magandang araw po. Kay Kumaring Norma Luarca at kay Pastor Oscar Luarca, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Louie Calitis, kay Gerald, kay Jen at kay Baby Grayson. Grayson, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. So, kapatid na Lani Tulaga. Ay, hingil po ako. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pakikinig at panonood sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ay akin pong pinagpapasalamat ng lubos una sa Panginoon at higit sa lahat sa bawat isa sa inyo. Ganon din po sa taga-subscribe at taga-panood po ng atin pong Ruel Camia TV. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Ngayon po ay 9,700 subscribers na po tayo. Siguro po by the end of the day or maybe tomorrow, 10,000 subscriber na po ang Ruel Camia TV. Maraming salamat po sa inyo. At dahil po sa inyong patuloy na pagsishare ng mga videos ng inyong lingkod sa YouTube, awa po ng Diyos ay kumikita-kita na po ng konti ang atin pong YouTube channel. At salamat sa Diyos dahil ito po naman ay nagagamit natin talaga sa ministeryo at magagamit din po natin ito sa pagtulong sa iba. So keep on watching po yung mga YouTube videos natin. Tuwan-tuwa lang po ako mga kaibigan na hindi ko po talaga makontain yung kagalakan. Dalawang videos ko po ang nag-viral. Una po yung paggawa ng daing na galunggong. Imagine niyo 130,000 subscribers. Daing na galunggong lang. Ay, 130,000 views rather. No?
Sabagay, kumpara kay na Ivana Alawi at kay na Rafi Tulfo, ano ba naman yung sa akin? Pero galak na galak po ako kasi hindi naman ako artista. Hindi naman po ako sikat para panoorin nila yung YouTube channel ko. Imagine niyo yung kimchi hanggang ngayon, 177,000 views. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng idea. Kapag views po ay 177,000 na ganon, kumita na po ng $300 yung kimchi. No? Kaya tuntua po ako. Yung galunggong po, kumita na rin ng $300. 2 videos lang yun, mga kapatid. Kapag pinanood po ng ganong karami, kumikita po talaga ng dolyar. Kaya salamat sa Diyos. At ito po ay utang ko sa inyo. Kasi po marami sa inyo ang nagsishare ng mga videos na ginagawa ng inyong lingkod. At malaking tulong po ito talaga para sa amin at para sa ministeryo. So ayun po, hindi ko lang matiis na hindi magkwento. At kaya po, I make it a point na everyday. Pagpasensyahan nyo na nagagawa po ako ng mga videos ng kung ano-ano, mga pagluluto. Kasi po ay kahit papaano ay additional income. Alam nyo naman, ang inyong lingkod, nag-full time po ako sa pagpapastor. Hindi na po ako nangahas na pumasok sa anumang trabaho dito sa Canada. Bagamat, hindi naman po ako binabawalan ng simbahan na kumuha ng ibang simbahan. But that is my commitment to the Lord. I want to fully give my full attention sa gawain ng Panginoon at full time naman po talaga ang aking trabaho sa simbahan, kaya po ginagawa ko po yung aking tungkulin. Naisipan ko lang mag-YouTube, hindi naman po ito masyadong kumakain ng aking oras. Kaya salamat po sa inyong pagsuporta at sa patuloy ninyong pag-unawa sa mga bagay na ginagawa ng inyong lingkod. Maraming pong salamat. At pagpalain po kayo ng Panginoon. By the way, gusto ko lang pong ipaalala sa mga taga-Pilipinas na yung pong gawain namin dito sa Canada, bagamat kami ay may sarili ng konstitusyon at may sariling pamamahala, ang Canada, ang simbahan ng Unida dito sa Canada, wala po kaming koneksyon na at wala hong kapangyarihan ang simbahan na Unida sa Pilipinas. They don't have power over us. Linilinaw ko lang. Walang kapangyarihan ang batas ng Pilipinas at ng Simbahang Unida sa Pilipinas para sa amin. They don't apply. So meaning, kami po yung Unida, mahal namin ang Unida, nagsusuporta po kami sa Unida sa Pilipinas. In fact, last week lang, o itong week na to, nagpadala po kami ng 150,000 para po sa pondo ng Unida Nacional sa Pilipinas. At sumusuporta po kami. Pero gusto po namin ipaalam sa inyo, wala pong kapangyarihan ang Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa Pilipinas sa Unida Christian Church of Canada. Ito po ay separate na pamamahala at meron po kaming sariling konstitusyon, may sarili po kaming asamblea, may sarili po kaming gobyerno dito sa Canada. Huwag niyo pong ikasama ng loob yon sapagkat the Canada law or the Philippine law will not apply here in Canada. Tanggapin na po natin ang katotohanan na kapag nagsimula ang isang gawain sa isang bansa, hindi na po ito kayang pamahalaan ng Pilipinas. Ang Iglesia Evangelica Unida de Cristo ay sa Pilipinas lang rehistrado. Hindi po siya rehistrado sa ibang bansa. Kaya Philippine Church can only govern in the Philippines. That is the reality. At yun po yung pinakamalinaw na paliwanag kung bakit meron na po kaming obispo dito at meron na po kaming mga manggagawang pastor na inoordinahan dito. Kung hindi nyo pa ho yun maintindihan at hindi maintindihan ng ilang mga leaders dyan at mga pastor, wala na akong magagawa. Yun na po yung pinakamadaling paliwanag. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo pong sakupin pa kami rito at kami pamahalaan ninyo, edi gawin ninyo, pumunta kayo rito. But that doesn't work. So, yun po mga kapatid. Siguro po tama na yan. At again, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.